Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Update ito tungkol sa nawawalang Philippine-American na napasama sa engkwentro sa Abra de Ilog, Mindoro noong January 1. Missing ito, hinahanap ni na Rene Co, mga makabayan black. Ito, natagpuan na ng ating mga kasundaluhan. Exclusive. Natagpuan na ng mga sundalo ang PhilAm na si Chantal Aninoche na kasama ng nasawing estudyante sa naganap na engkwentro ng Philippine Army at ang New People's Army noong January 1, 2026 sa Sitio Mamara sa Barangay Cabacao, Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon kay 203rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Melincio Ragudo, natagpuan si Aninoche bandang alas 2 ng hapon ngayong Huwebes, January 8, kahapon. Si Aninoche ay 24-year-old Pilipina na BS Psychology graduate. Sandali, medyo nawawala. BS Psychology graduate sa ano ito? BS Psychology graduate sa University of Maryland, Baltimore. Ayon kay Brigadier General Ragudo, natagpuan si Chantal Aninoche na nagtatago sa isang hukay mga 500 metro ang layo mula sa encounter site. Kawawa. So ito yung mukha niya. Yan o, yan. Hindi ko masyado. So ano ang ibig sabihin ito? Ang mga makakaliwa, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang recruitment. Tignan nyo, pati PhilAm graduate, na-recruit nila. Galing nila, no? Kawawa, I don't know, 2 atang nasawi na estudyante sa sagupang ito. At galit na galit itong Makabayan Black. Sina Franz Castro, Raul Manuel, itong sina Rene Co. Grabe, nasasayang na buhay ng mga kabataan. Ako, na-assign ako sa Mindoro Island ng matagal-tagal, more than 4.5 years. Kaya kabisado ko itong Abra de Ilog. Mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Hindi sila tumitigil. Mabuti na lang at itong ating minamahal na Tatay Digong, kapanahonan niya, sinimulan niya yung NTF-ELCAC. Kaya talagang humina na ng husto ang kanilang puwersa sa mga kanayunan. Kaya lang, hindi pa rin sila tumitigil. Ang layunin talaga nila is pabagsakin ang demokrasyang gobyernong ito. Ito nga yung masakit eh. I-connect natin sa pag-aresto, pagposas kay Major General Romeo B. Pokis. Sabi niya, nagserbisyo ako ng marangal. Tapos kinasuhan niyo ako, pinusasan, kinulong, mabuti na lang nakapagpiyansa. Dahil daw sa inciting to sedition. Tapos sabi ni General Pukis, yung mga makakaliwa na hayagang sumisigaw na ibagsak ang gobyernong ito, hindi nyo naman kinakasuhan. So, ito na nga, double standard ng hustisya. Pati na rin si former Governor Chavit Singson. Sabi ni Auntie Claire,
considered daw na inciting to sedition yung panawagan niya na malaking rally para tapos sabi niya na sigurado daw masisibak o matatanggal sa pwesto ang Bongbong Marcos na yan ngayong taon. Yung mga ganong statements, ano na daw yun? Inciting to sedition na yun. So, yung mga nagsasalita laban sa katiwalian, ha? Hindi naman dati, yung dalawa na yan, Chavit at General Pukis, diehard Marcos loyalist ang mga ito. Si General Pukis, dalawang eleksyon, nung 2016, Vice Presidential election, sinuportahan niya ang candidate Bongbong Marcos. Noong 2022, sinuportahan niya, saksi ako niyan, nag-organize ng maraming mga motorcades, ng mga manifesto. Isa ako sa pumirma sa manifesto na inisyatibo ni General Pukis na yun para suportahan ang kandidatura ni Bongbong Marcos Jr. Kasi naniniwala kami, like father, like son. Kaya lang, after 3 years, lumabas. Malayo pala ang junior sa senior. Ito, nagsasalita, Chavit Singson, General Pukis, nagsasalita laban sa korupsyon, sa katiwalian. Sila ngayon ang kinasuhan at nangangamba na kakasuhan. Samantalang ito, mga hayagang lumalaban sa gobyerno, ay wala, tuloy lang. 19th Congress nga, nakipag-alyansa na sa gobyerno, nagtutulungan na sila kontra sa common enemy nila na si BP Sara. And by the way, speaking of BP Sara, yun na, itong makakaliwang ito, sila na naman ang mangunguna na magsasampa ng impeachment case laban kay BP Sara ngayong sunod na buwan. Dahil matapos na yung 1-year bar rule ng Supreme Court. So, lesson, mga parents, bantayan po ninyo ang inyong mga anak dahil baka sila na ang susunod na ma-recruit, mabiktima ng grupong ito at madala sa kabundukan at sayang ang kinabukasan ng mga batang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nataga-ano gero. Kay sukad-sukad, diba, na ipakatawag sa ako, akan nakapasalamat kami ko. Naunta ikaw, tas saan ka o kinabuhi. Amot na mo sa imo nga mga maayon. So, mauna ni ang itsura sa balay ni nanay, mauna ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. Naman intugo na mga diya. Pagtuan nila din pa ko. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig ani ang imong balay? 35 na. Sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano ako na
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayaw nga napulihan na gid sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakatop na ka nanay. Tuk na gayud na patsada na gayud busa. Nanghinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.